Mayamang buhay, mga channel viewer sa Health, Wealth, and Life Basics. Welcome po at salamat. Kayo po ay bumabalik na mag-follow sa aking mga topics. May nagbungkahi po sa akin na sana hindi lang shorts ang aking Tagalog version sa libro na ito na i-translate ko per segments or per chapter. Depende po kung ito ay mahaba ang mga subtopics per chapter. So, itratry ko pong tapusin within 10 minutes if I can. Kung masasummarize ko po yung 3 chapters muna. But I would require you to really go to my English version kasi yun talaga ang contents. Ang summary ko po ay i-connect ko po sa totoong buhay dito sa Pilipinas. Ang unang requirement po sa chapter 1 ay dapat may passion o nag-aalab yung ating damdamin. Di ba? Pag passionate ka sa isang tao, hindi po nag-iiba ang ating pag-iisip sa kanila umaga, hapon at gabi. So, ang una mong dapat nararamdaman sa pakikinig sa akin dito ay may paraan ka pa para yumaman. Kaya anong edad ka? Later po, ako po ay magbibigay ng mga tao sa buong mundo na yumaman nung sila ay 80 na ang mga edad. Oo, meron nga tayo latest na mga bar or naging lawyer na 62 na po ang edad. So wala pong age limit po kung ikaw po ay talagang gustong yumaman. Alam ko, bumalik ka po dito sa pakikinig dahil alam mong may paraan pa para ikaw ay kung hindi man lang sobrang yaman ay makaka-elevate ka rin sa kinalalagyan mo ngayon. So, una po yon pag-aalab ng damdamin. Kasi, kung hindi ka po galit sa kinalalagyan mo ngayon, na hanggang isang kahig, isang tuka tayo, ay talagang hindi po tayo lalago sa ating buhay. Pangalawa po ay layunin. Diba? Kasi kung wala kang layunin, iniisip mo pa lang, wala kang positibong pag-iisip. Wala kang layunin na talagang umakyat ang buhay mo, ay naku po, wala pong mangyayari talaga. Yun po ang aking nakikita sa mga Pilipino. They always find problems in any possible solution. Katulad po nung ako'y din pa ng isang college, galing po kasi ako ng isang sangay ng gobyerno na nagbibigay ng mga scholarship kahit sa hindi magaganda ang mga grado basta wala lang hulog. So, ang ginawa kong advocacy, I went to the municipal mayor and asked na sana magkaroon ng town hall sharing kung paano po ang mga grade 12 ay makakakuha ng scholarship sa ating mga gobyerno. Kay TESDA, kay CHED, kay DSWD sa scholarship. Marami pong mga grants and aids ang ating mga gobyerno. Alam niyo yung mentalidad ng hindi talaga nakapag-aral. Nag-iisip sila saan ang pamasahe, paano pupuntahan. So sabi ko, fill upan lang po dito ang mga porma. So binigyan ko sila ng porma. At ito po yung mga requirements. So sinabi na ng munisipyo, okay, we will be the one to Xerox the copies. So ang dami pong mga problema na nakikita. Kung wala ka pong ganon na nag-aalab ang puso mo para makaahon ang mga anak mo o ang mga apo mo, ay talaga po wala pong mangyayari sa atin. So it's inside job.
Hindi po pwedeng ibigay ko sa inyo yon dito sa video. So number one, you really want because you are already pissed off being poor or in the middle class, isang kahig, isang tuka. Kulang pa rin. Pag nagkasakit, kulang pa rin. Pangalawa ay ang positibong pag-iisip na pwede at may posible. At hindi po lahat. Anong sabi? God will provide if you help yourself. Hindi yun puro kay God na lang ang ating solution ng problem. So, the third is layunin natin na tayo ay maihaon natin ang ating transfer natin ang ating buhay sa mas magandang kinalalagyan. Na hindi tayo squatter, hindi tayo nagre-rent, di ba? So, sunod ay ang pag-identify. Ano ba yung mga problema ko ngayon? Lahat po ng problema, relasyon, legal, spiritual, emotional, ethical, moral, meron po talagang katumbas na kwarta yon. Kasi kung illegal ang relasyon mo, hindi ka po napapanatag ang loob, mamaya-maya't hihingian ka ng suporta ng tunay mong asawa or whatever. 'Di ba? O kaya kung gusto mong makipaghiwalay, nako, legal battle po 'yan. Kaya doon sa pinakauna ko in August, ang may podcast cast po ako, sinabi ko, una talaga po ang may Diyos ka, at pangalawa, sentro ng buhay mo ang pamilya mo. Kasi kung wala po yan sila, nako, lahat po ng ating, you live by the day and you don't have any direction in life. Kasi, yun lang, parang kung ano lang gusto mo dahil masaya ka. Now, kung sakit man yan, kailangan din yan ng pera, di ba? So, lahat po ng problema i-identify at bigyan mo ng solusyon. Kasi, punta ka sa DSWD, punta ka sa gobyerno, punta ka sa munisipyo, ano bang gagawin mo in order to get medical services that any member of your family would need? Yun na muna. Basta, alam mo yung priority mo muna at kailangan na ma-solve na problem mo. So, ang sunod ay natapos mo na ang una na pinakamahirap to the lowest. Sana, kagaya ko, ay siniro ko po ang mangutang. Nakikita ko po ang mga kapwa ko empleyado nung nasa gobyerno po ako, papasok tapos uutang pagkatapos ng sweldo. So, I was fortunate. I become a member of a church. Hindi ko nilang sasabihin dito na bawal po sa amin ang mangutang. And therefore, since 1991, nag-stop po ako mangutang. Oo, kasi walang financial freedom. Pag ikaw ay may utang, nako, you are enslaved to those person whom you owe your debt. Now, na-clean up mo na yon. Okay? Ang susunod po ay ang bawat mga setbacks o problema na dagok ng buhay natin. Ako po ay survivor ng Yolanda, taga Leyte po ako. Ako po ay nag-migrate sa USA after that kasi lahat ng pamilya ko ay nasa Amerika. Nakakalungkot po ang buhay ko kaya mataas na po yung aking posisyon, but I needed to migrate with my son. And yung asawa ko was left behind para i-rehabilitate po ang bahay. Ito lang pong masasabi ko sa sakuna. Ang Hurricane Yolanda na yon or Haiyan was a life-changing for me. Lahat pala ng ating mga ari-arian, pag ang Diyos ang kumuha niyan, kay kalamidad, kay fire, kay may namatay na yun lang ang nagtratrabaho. Yun po, nakakatakot po yun. Ako po ay bumabaluktot sa Amerika because
I also work there as a manager, pero magkaiba po talaga ang Pilipinas at saka sa ibang bansa kung ikaw ay mag-aaral. Bumabaluktot po ako at umiiyak po ako kasi napakamahal po ng isang bedroom doon, tag $1,500 at that time. So, ayoko talaga. Ngayon, tinatanong ko ang Diyos kasi ako po ay relihiyosang tao din. Okay? I've been a Sunday school teacher for like 18 years. So, umiyak po ako, tinatanong ko ang Diyos, bakit nangyari to sa akin? 'Di ba? Kasi ako'y masunurin. But then, tama ang libro na to when I revisited and read the book. You always have people who are rich and successful in life will always have to rise above those perils. Kailangan po kayong tumindig at huwag kang manisi kahit sa Diyos. You just rise above it. And I'm glad meron naman po akong savings at ako'y bumalik after a year. Bumalik po ako dito, naiwan yung aking anak and nag-join po ako ng corporate world. So, yun ang sinasabi ni President Trump. 35 ka pa lang, dapat yung pinakamagaling mong skills sa buhay mo ay dapat na perfect mo na yon. Marami po akong skills na perfect. Mula nang ako'y 20 years old because I graduated when I was 19 in college. At lahat po ng mga director ko at saka mga boss ko, gustong-gusto po ang aking ugali kasi hindi po ako marunong magsimangot or magdabog kahit pagod na pagod ako. So, for those people who are young, pag kayo po ay inutusan ng boss nyo, ibig sabihin nyo, they cannot rely on others for you to deliver, for that task to be delivered but you. To be delivered but by you only. So, hindi pa ako umaayaw ng trabaho and therefore, lahat ng skills na natutunan ko po sa 10 years and I became a leader already in the institution where I was at the age of 32. So tama po sa President Trump, 35 pa lang po, dapat magaling ka na. Now, for those mga hanap buhay na pedicab driver ka, fisher folk ka, ano bang dapat natin gawin? Di ba? Kung pedicab driver ka, padamihin mo yung pedicab mo, 2-3. Okay? And then, wag na wag po yung asawa ko, maganda pong trabaho nung I was young. But then I said, kailangan ako magtrabaho kasi kung mawala ang trabaho niya kasi abroad po siya. Seaman pa, hindi palaging may trabaho. So, kailangan magkatuwang ang spouses na magtatrabaho po. Kasi pag nawalan ng isa, at least meron ding isa. So, ang ating mga anak, meron po akong auntie, 18 anak niya. She was just a dressmaker. Yung asawa po niya nasa Telegram noon, yung RCPI yata yun. So, imagine 18 years old, paano ka mabubuhay? Pero you wouldn't believe, ang mga anak po niya, may mga engineer, may mga nurses, puro po abroad at napakayaman na nila. So, hindi po excuse, sabi ni President Trump, life is not a rehearsal for you to just, pagwapa-gwapa tayo, paganda-ganda, pero inside us is an empty space because we know we are poor. Okay? So, ganun po yun. And then, ang failure is an opportunity to rise above and say, ano ba ang gagawin ko ngayon? So, you wouldn't believe me, blessing po sa akin na nawala ako sa gobyerno kasi mas malaki pala ang pay ng nasa corporate world pag ang skills mo talaga ay na
hasa mo nung ikaw ay maliit pa or you were still young. So, ikaw nang mamimili ng trabaho mo if you want to get employed. Now, kung ikaw ay farmer, diversification. Paano mo ba i-diversify? So, mag-organic farming ka na hindi ka kailangan bumili ng fertilizer, hindi ko po alam. Ako, I have a farm. So, mas maganda po ang organic farming. Tapos, dapat may end user ka. Kung pwede, ikaw din ang end user sa produkto mo. Kung may restaurant ka, yun ang sinasabi ko, gumawa ka ng source na hindi ka bumibili ng mga baboy, manok at isda mo. So, yun, one day at a time. So, you expand your horizon. Meron pa akong pasensya na po talagang mahaba. Yan ang sinasabi ko, hindi talaga pwede ang road to rich life. Hindi po pwedeng matapos ko po ng 10 minutes pala talaga, 16 minutes na tayo. Meron po ako isang classic success story na itong mag-asawa ng summer, nakikita ko dalawa na anak niya ay dala-dala para magbinta ng kakanin sa aking opisina. So, in that government center, mula ng alas 9 po ng umaga, dala na nila ang snack para sa alas 10, and then lunch at saka snack para sa hapon. So, ang sarap po nilang magluto, and I get to share with them the philosophies in this book. In 10 months time po, mula sa naglalakad lang sila para mag-ikot, sila po ay nakapag-put up ng catering service. They are from Dulag, Leyte. So, nalaman ko po after 10 years, meron na po silang restaurant bukod po sa kanilang catering services, and their children are already successful. So, yun po. Kung anong skills meron ka, wala pong hindi po imposible. So, I don't want you to get employed. My son was a graduate in nursing, and then nag-medical school po siya, pero sa Amerika po siya ay nag-put up ng kaniyang care home. So, he is a business person, and at the same time, he is an administrator of the hospital where he is serving now. Ganun po yan. Sunod, dahil may plano ka na, at na-solve mo na, huwag ka talagang mag-umpisan hanggat hindi mo na-solve ang problema mo, then plan. Magplano ka po, at ang layunin na yon at mga kabiguan na yon, dapat ay magkaroon ka ng edukasyon ng paghawak ng pera at kilalanin mo kung paano mo lutasin at aksyonan ang mga pagkakataon na ikaw ay lumago sa anumang propesyon o anumang meron kang skills at competencies. Last na po kasi 18 minutes na, kayo po ay sana hindi magdepende. Because if you depend on others for your living, ikaw po ay preso. You're in jail for life if you happen to just, get support from your partner, from your spouse, from your children. Paano po kung nakapag-asawa sila ng hindi magandang ugali? So, tayo po ay magsasuffer. At whatever stage po in my later segments, I will tell you, may mga tag-80 na po, na mayayaman na ngayon, super yaman sa Amerika, and even here, na pwede ko pong i-istorya. Salamat po sa pag-subscribe, comment, and like. I would really need your comment para po ma-improve po ang aking pagsiservisyo sa inyo. Great day at mayamang buhay sa ating lahat.